panahon ngayon, laganap ang korupsyon sa Pilipinas na tila hindi magawa ng solusyon ng mga pang-abusong mga namumuno. Hanggang kailan ba dapat maghihirap ang mga tao bago makamit ng kalayaan? At ano ang tamang solusyon para mawakasan ito? Biggest corruption scandal in history. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Billions of dollars spent for Ano yan? Flood control pre, 5,000 proyekto dahil sa korupsyon. Nakulang na naman sa pondo. Hindi na naman ang DPWH na kanilang plano. Nagkatulad ng sitwasyon na yan sa isinulot ni Dr. Rizal. Ito, el filibusterismo. Ayaw nga no, nagkaroon din ng problema sa Kabanatuan dahil sa issue ng Ilog Pasig. Hindi nagawa ng maayos na plano yun dahil sa mga makasariling mga mamayan at tao. At kung yan tulad nga yan, pares nga sila ng sitwasyon. Sa tingin mo, anong kailangan natin gawin para masolusyon na ito? Mas mabuting mangalap muna tayo ng opinion ng iba para makapag-isip tayo ng epektibo at madaling solusyon. Janmay, ikaw ba may kalaman tungkol sa flood control? Para sa'yo, ano epektibo at magandang solusyon para matigil ang korupsyon? Ang aking kasagutan dyan sa tanong mo, Mr. Eman, is dapat tayo maging mapanoy at maging matalino sa pagpili ng mga leader na mamahal sa atin. Kasi sila mismo ang magiging sagot sa ating mga problema sa lipunan. Lenny, ikaw ba may kalaman sa tungkol sa flood control? Para sa'yo, ano epektibo at magandang solusyon para matigil ang korupsyon? Corruption. May kaalaman naman ako sa flood control dahil nanonood ako ng balita at ang maaari ko lang sabihin sa mga solusyon para sa corruption is yung pagboto natin, which is since mga teenagers na tayo, pwede na tayong bumoto sa mga SK. Sa ganung paraan, may iwasan natin yung corruption kahit unti lamang yung paraan. Ngayon, paglaki natin, pwede tayong bumoto sa mga matataas na opisyal. Ibig sabihin nun, pwede natin parang mahinaan or mabawasan yung kaso ng corruption. Epektibo at magandang solusyon para matigil ang korupsyon. Para sa akin, isa sa mga magandang paraan para maiwasan ng korupsyon ay yung tamang pagboto ng tao sa eleksyon para masigurado na ang mamumuno ay pili ng taong bayan. Ngayon, nalaman na natin yung opinion ng iba, karamihan sa kanila ay magkakapareho lamang sa kanilang mga sagot. At ito ay maging aktibo sa pagiging wais sa pagboto, maging matatag sa mamamayan at maging marunong sa pagkilala ng mabuting pinuno. Kaya ikaw na nanonood, bumoto ng tama para sa magandang kinabukasan ng bayan. Santas naman ang edukasyon na isasaad ng DepEd na may tuturing pa rin sa pinakamahina ang batang Pinoy sa math, reading, and science, kung saan walang nakikitang significant improvement ang performance ng mga mag-aaral sa ating bansa. Paano makakamit ng bawat mag-aaral ang sapat, maayos at atensyon sa pag-aaral? Sa aking pananaw, ang maaaring maging solusyon para magkaroon ng sapat na kaalaman ang bawat estudyante ay una, iwasan ng paglaro ng buong oras. Ikalawa, dapat sila ay porsigido. At ikatlo, dapat may pangarap sa buhay. Dahil kung ang bawat mag-aaral ay may pangarap at may inaasam na magandang kinabukasan, mas iisipin nilang mag-aral ng mabuti. Tama ang sinabi ni Ivan, bilang kabataan at estudyante gagayahin ko ang ginagawa nila Basilio at Isagani sa kabanata 2 ng El Fili na kung saan sila ay nagplanong magpatayo ng wikang akademya para sa mga batang Pilipino. Naipakita din kasi sa kabanatang iyon ang kahinaan ng bawat bata sa pag-aaral. Maaari rin akong makatulong sa kapwa ko, kabataan, bilang pag-iintindi sa kanila ng mga bagay na hindi nila maintindihan. Ngayon, nalaman natin na hindi hadlang ang edad at pagiging kabataan para makatulong sa iba. Minsan, tayo ang nagiging susi para umunlad ang isang komunidad.
Isa ang mga mahihirap at mga indigenous people ang madalas diskriminata sa katayuan nila sa buhay. Maging kapwa nila Pinoy ay pinagtatawanan sila at tila ginagawang biro ang bawat galaw at pasensya nila. Ang mga itas, mga batang ulila na sa kanilang pamilya at mga taong iba ang reliyon ang nagiging nako-atensyon ng mga mapagsamantalang mga tao. May hahalin tulad ito sa Kabanata 6 ng El Filibusterismo na kung saan pinutya si Basilio ng kanyang kapwa mag-aaral at mga guro dahil sa kanyang maduming anyo at kahirapan. Ano ba ang lunas para matigil ito? Sa aking pamamagitan, no? Maiwasan ko ang diskriminasyon lalo na ngayong kasalukuyang taon, parang discrimination parang lumalaganap siya sa ating komunidad, no? Maiwasan ko siguro ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pagpapalawak pa ng aking unawa sa iba't ibang kultura, kasi ang ating komunidad diverse yan sa mga paniniwala, mga nakaugalian, yan. Pagpapalawak ng pag-unawa sa kapwa. Paano mo maiiwasan ang diskriminasyon? Maiiwasan ko ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pag may nakita kong nadi-discriminate, ay pwede ko silang isabi yung nagdi-discrimina sa tao, yung sa may mga otoridad. Like, sa guro, pwede ko siyang sabihin doon. Yun. Paano mo maiiwasan ang diskriminasyon? Siguro yung pagtrato natin ng tama sa sarili natin at kasi equal naman tayo may equal tayong dignity at yun lang. Napakaganda ng kanilang mga sagot. Napag-alamanan natin na napakalaga ng pagtanggap at pagpapahalaga sa bawat tao. Nasaan ang hustisya? Lakas ka katalinuman. Mayaman na mahirap. Ang hindi patas na sistema sa hustisya na nakikita sa nobela ay sumasalamin sa mga kasalukuyang kaso kung saan ang batas ay tila mas mabilis gumalaw para sa mayayaman kaysa sa mahihirap. Natatandaan niyo pa rin ba ang mga missing sa Bungeros? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nalalaman kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Ito ba ay dahil sa kanilang estado ng buhay? Pang-aabuso, pagnanakaw at pagpatay ang madalas gawin sa mga mahihirap. Samahan niyo kaming makipagpanayam sa iba. Kung ikaw ay magiging pinuno sa isang bansa o lugar, paano mo bibigyan ng pantay na hustisya ang bawat tao, mayaman man sila o mahirap? Marahil ang aking gagawin ay ako'y makikinig sa aking mamamayan at ako'y magiging bukas sa kanilang mga suggestion. At ako'y makikinig upang magkaroon ng mapayapang demokrasya sa ating bansa. Kung ikaw ay mamumuno sa isang lugar o bansa, paano mo mabibigyan ng pantay na hustisya ang bawat tao, mayaman man sila o mahirap? Kung ako ay mamumuno sa isang bansa o lugar, ang paraan ko kasi para mabigyan sila ng pantay na hustisya is hindi dapat tayo pumipili kung sino yung mga bibigyan natin ng mga tulong kasi as a leader sa isang bansa, dapat hindi tayo tumitingin sa mga estado nila sa buhay. Dapat alam natin kung sino yung mas tutulungan natin, hindi yung mabibili tayo kung sino lang mga pipiliin natin na buhay. Kabataan nga ang pag-asa ng bayan. Hindi natin kailangan gumamit ng dahas para makamit ng hustisya. Sapat na ang talino para lumaban. Maawa sana ang mga korap na leader sa mga pangako nilang napako dahil sa kasakiman. Ang saya, damdamin mo ay umaabaw. Sulitin mo ang gabi bago pa sumahat araw. Bakit? Ay, asan na si Maka, guys? Miss ko na siya. Ay! Nasaan